Dear More, binabati ko kayo ng isang magandang araw at sa lahat na rin ng tagapakinig ng inyong programa. Hindi ako masyadong nakikinig ng radyo, pero simula nung napanood ko ang inyong programa nung nakaraang taon ay nagilibangan ko na ito. Itago niyo na lamang akong sa pangalang Hazel. Sumulat nga pala ako sa inyo sa pag-asang may mapupulot kayong aral mula sa kwento ko. Kasi di ba nga, gano'n naman tayo. Natututo tayo mula sa kwento ng iba. Nagmula ako sa isang mahirap na pamilya at ako ay iniwan ng aking ama. At ako ang kaisa-isang anak at hindi ako napagtutuunan ng pansin ng aking ina dahil sa trabaho. Ginagalingan ko sa paaralan at meron akong kaibigan lalaki na laging nariyaan para sa akin. Uy, Hazel, long time no see. Huh? Oh, August. Parang isang taon na tayong di nag-uusap ah. Hindi kaya, kahapon nga tayo nag-usap at saka parang araw-araw na din. Ay, oo nga. Hahaha. Nga pala, kamusta ng mga magulang mo? Hindi ko na sila nakikita eh. Okay lang. Oh, bakit parang paluha ka na? May nangyari ba na hindi ko alam? Wala. Natamaan lang ako ng buhangin sa mata. Hahaha. Ikaw, kamusta na ang pamilya mo? Wala lang. Ganun pa rin. Masaya at di gaanong magulo. Okay. Uy, magsi-7 na. Malilate na tayo sa school. Ay, oo nga, tara. Sige, pupunta na ako sa aking silid. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap ha. Sige, paalam. Bakit ba ganito ang buhay ko? Mas mabuti pa siya at may masaya siyang pamilya. Pero ako, kahit mga magulang ko, walang pake sa akin. Bakit parang may umiiyak? Hazel, andyan ka ba? Hazel, ang ingay mo. Ha? Naku, si Kate andito. At saan ka pupunta? Bitawan mo ang buhok ko, nasasaktan ako. Ala, may dugo. Hazel, sinong gumawa nito sa'yo? Tulong! Tulungan niyo ako! Anong nangyari? Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Nasa emergency room po siya, tita. Dok, kamusta na po ba ang anak ko? Okay lang po ba siya? She is fine, pero she is now in deep sleep. Hindi ko alam kung magtatagal pa siya. She lost too much blood, plus meron pa siyang leukemia. Tama po bang pagkakarinig ko? May leukemia ang anak ko? Oo, mayroon siyang leukemia at isang buwan na siyang meron nito. Willing po ako mag-donate ng dugo sa kanya. Pero please, Doc, huwag niyo pong hayaang mamatay ang anak ko. I cannot promise you anything but I will to do my best. Paano yan? Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera pambayad sa operasyon. Alam ko na po, tita. Humingi na lang po tayo ng donation mula sa iba. Alam ko naman pong may mga taong handang tumulong kay Hazel, lalo na sa kalagayan niya ngayon. Sige, August. Maraming salamat. Natapos na ang blood transfusion sa kanya. Right now, she needs rest and your support. Sige po, Doc. Maraming salamat. Asan ako? At bakit ang dilim? Sino yun? Hazel, okay ka lang ba? Huwag ka mag-alala. Panaginip lang yun. Natatakot ako, Arvin. Natatakot akong mamatay. Walang mamamatay, Hazel. Andito lang ako. Maraming salamat sa lahat, August. Hazel? Bakit? Bakit di mo sinabi sa akin na may leukemia ka? Ayaw ko lang na mag-alala kayo. Mag-aalala talaga kami. Ayaw kong mawala ka sa amin. Sorry. Huwag ka nang umiyak. Papaluha din ako eh. Gising ka na pala, anak. Ma, Sorry anak, hindi kita napagtuunan ng pansin dahil sa trabaho. okay lang ma. Sorry din kasi nasabay kita at minsan hindi kita maunawa. At yun ang kwento ko. Sana ay may napulot kayong aral mula rito.